Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Isa-isang lumabas ng aming balkonahe si Naitay Kano at ang kanyang mga kaibigan, at lahat sila'y pare-pareho ng mga nakahanda na. Higit sa lahat ay wala kaming maaaninag ni katiting na takot sa itsura nilang lahat. Naglakad silang lahat papalapit sa antingerong aswang, samantalang kami noon nila Inay Estela ay ramdam na namin ang matinding takot ng mga pagkakataong yan. Sino ka bang talaga? At anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Huwag mong sabihing inutusan ka ng iyong amang Diablo upang bisitahin kami rito. Pues hindi kami tumatanggap ng mga bisitang nagkukunwaring matapang. Pero ang totoo pera lang ang nagpapagalaw sa iyo. Isa ka lang tauhan, hindi ba? Ang nooy taos noong pagkakasabi ni Mang Gaston kay Douglas Estelior, kung saan ay makikita na itong mahigpit na nga niyang hawak ang kanyang pag-aaring reple. At yung din ang eksenang nakikita namin noon kay Mang Ambrosio, Mang Omar at Mang Gregorio. Ngunit mariing tinitigan lamang siya ng antingerong aswang. Kasunod noy, ngumisi ito na parang walang kinatatakutan sa isa man sa kanila. Masyadong mahaba ang tila mo, lalaki. Huwag kang umasa sa iyong kakayahan dahil wala pa yan sa aking kalingkingan. Ang wika ni Douglas Estelior kay Mang Gaston, at ang sumunod na nagsalita ay si Lolo Pedro, at sinabi niyang, magtapat ka nila lang. Sino ang nag-utos sa'yo? Nagawan kami ng masama. Dahil lang totoo'y wala naman kaming nagawang kasalanan sa'yo. Katunayan, ngayon ka lamang namin nakita. Pero bakit ganyan ka? Kaprosikidong katayin kami. Nila lang, magsabi ka ng totoo. Alam naming may isang tao sa likod ng lahat ng ito. Magsalita ka kung sino siya. Tama ka, tanda. Totoo ngang may isang taong nag-utos sa aking inispat sa kayong lahat. Pero hindi na mahalaga pa na makilala niyo siya. Dahil lang totoo hindi ako interesado sa perang ipampapayad niya sa akin. Alam niyo kung bakit? Ang dugot laman ng mga katulad niyo ang kinasasapikan kong lantakan. At nasisiguro ko sa aking sariling hindi ako magsasawa. Huwag mo muna siyang pilitin pang sabihin sa atin, Tatang Pedro, kung sino ang taong nag-utos sa kanya para gawan tayo ng masama. Dahil kung ayaw niyang makuha sa maayos na pagkikiusap, pues, idadaan natin siya sa pirsahan. Ang magkahulugang sabi kaagad ni Mang Omar, ngunit hindi pa rin kakikitaan ng takot. Ang antingerong aswang, sa halip ay patuloy ang pagtulo ng kanyang babahong laway, na para bang kanina pa itong natatakam sa kanila. Hanggang sa magsalita ang kanina pang seryosong si Itay Kano. Tamang lahat ang mga sinabi ni Paring Omar, mga pare. Ang isang nilalang na katulad niya malabong paaminin, kaya't kinakailangan natin siyang itaan sa dahas. Kung yun ay kinakailangan, mag-iingat tayo, mga pare. Ako na ang mauuna, mga pare. Paring Ambrosio, nakahanda ka na ba? Oo, Paring Gaston, kanina pa akong nakahanda. Itong sa'yo, Naunang magpaputok ng kanyang reple si Mang Gaston. Inasinta niya at pinunteriya ng kanyang bala ng reple ang nakatayong nilalang. Bagay na sinamantala naman ng iba pa niyang mga kaibigan o nila Itay Kano. Nagsipulasan silang lahat upang sabay-sabay na umatake sa antingerong aswang. Ngunit nagtaka si Mang Gaston sa kung papaanong biglang naglaho sa kanilang paningin ang antingerong aswang na si Douglas. Paring Gaston, papaano natin siya mapapatay kung may kakayahan nga siyang maglaho sa isang kisap mata lang? Ang nagtatakang sabi ni Mang Ambrosio. Huwag kang panghinaan ng loob, Paring Ambrosio. Dahil inaasahan ko nang mawawala sa ating paningin. Naosyami ang dapat na sanay sabay-sabay na pag-atake nilang lahat kay Douglas Estelior dahil sa ito'y nagmistulang usok sa kanilang mga paningin. Talasan niyo pa, mga pare, ang inyong pandama.
Dahil alam kong susulpot na lang siyang bigla sa ating tabi. Ang pasigaw na pagkakasabi ni Mang Octavo na siya namang ginawa nila Itay Kano. Tigi-isang matatalas na mga taring kanila pang ibinabad sa suka na mayroong asin ang nagsilbing armas ng dalawang mga apong magtatari ni Lolo Pedro. Ganoon rin ang nooy na kay Lolo Pedro. Tig-isang maiksing baril naman ang sandata ng magkaibigang sina Mang Omar at Mang Gregorio. Ganoon din kay Mang Ambrosio at kina Mang Eliazar, Mang Alfredo, Mang Tonyo, Mang Iko, Mang Rudy, Mang Octavo at Mang Clarito ay pare-parehong mga punyal ang nagsisilbi nilang sandata. Samantalang kay Itay Kano ay ang kanyang iniingat ang matalas na itak ang makikitang nasa kanyang kamay. Ilang sandali pa'y biglang mayroong pamilyar na huni o pagtilaok. Silang naririnig sa labas ng aming bakuran. Kinilala nila ang pagtilaok na yon, lalong-lalo na nga si Itay Kano, at do'y sabay-sabay nilang lahat na naibaling ang kanilang mga paningin sa direksyon ng labas ng aming bakuran dahil sa doon nagmumula ang naririnig nilang pagtilaok na yon. Mga paris, si Malaginto, nakabukas na ang kanyang kulungan. Nawawala ang ating Malaginto at nasisiguro kong nasa kamay na siya ni Douglas. Ang sabi ni Itay Kano, dahilan upang magulat at magtaka silang lahat sa kung papaanong nagawa yun ni Douglas Estrellor nang hindi nila napapansin. Imposible ito. Totoo ngang kakaiba ang mga kakayahan ng ilalang na ito at alam kong nagmula sa demonyo ang kanyang tangang bertud. Ang sabi ni Lolo Pedro sa kanilang lahat. Sabay-sabay at nagmamadali silang lahat na lumabas ng aming bakuran kung saan ay nakapagtatakang bigla na lamang nagkaroon ng liwanag ng gabing yon dahil sa inililikha ng bilog na buwan at do'y tamang lahat ang kanilang naging kutob dahil nakita nilang nakatayo na sa katawan ng malaking punong santol sa mismong labas ng aming bakuran si Douglas Estrellor. Nakangisi itong nakakaloko kina Itay habang hawak niya si Malaginto at hinihimas nito ang kanyang mga balahibong paisa-isa nang naglalaglagan. Douglas, ibigay mo kay paring Kano si Malaginto. Ang pasigaw na pagkakasabi ni Mang Octavo. Huwag mo akong utusan, mapapangori ng nilalang. Dahil alam ko kung gaano kahalaga o kaimportante sa inyo ang Malagintong ito. Kaya naman ay naisip kong ito ang una kong i-dispatsa. Tingnan ko lang kung magpapatuloy ba ang inyong katanyagan. Lalong-lalo ka na, Terzo de la Riva alias Kano. Huwag mo yang gagawin sa aming itinuturing ng kaibigang panabong Douglas, pakiusap. Ang sabi ni Itay Kano, kung saan ay katulad ng kanyang mga kaibigang, panaag na rin ng matinding pag-aalala ang kanyang hitsura para kay Malaginto. At ang labis-labis pa nilang ipinagtataka ng mga pagkakataong yon ay kung bakit para bang hindi nila maigalaw ang kanilang mga kamay upang atakihin at pigilan si Douglas sa masama niyang binabalak sa aming Malaginto. Pasensya ka na, Kano. Pasensya ka na, Kano, dahil wala sa aking bokabularyo ang bawat sumunod sa mga pakiusap mo. Ang sabi ni Douglas Estrellor kay Itay Kano, hindi maaari ito. Kinakailangan nating makaisip ng magandang paraan para makuha sa kanya o mapitawan niya si Malaginto. Paring Ambrosio, oo paring Gaston, kailangan nating mag-isip ng magandang paraan bago pa mahuli ang lahat. Hindi mo mapapatay ang aming Malagintong panabong. Hindi ka magtatagumpay dahil uunahan na kita. Bubutasin ko ang iyong katawan at palalabasin kong lahat ang iyong mga bituka, animal kang demonyo ka. Dito sa'yo, paring Iko, wag mong gagawin yan, mapapahama ka. Huli na ang lahat kay Mang Iko dahil imbis na ang kanyang matalas na punyal ang pumaon sa sinasabi niyang katawan ni Douglas ay ang matutulis na mga kuko ng aswang na si Douglas ang pumaon at nagwakwak sa kanyang dibdib paibaba sa kanyang tiyan na siyang naging dahilan ng paglabasa ng kanyang mga bituka. Naghihingalo itong bumagsak sa lupang nasa mismong tapat ni Douglas Estrellor. Paring Iko, hindi ito dapat mangyari. Hindi ko dapat na ipinagpalit ang buhay ng isa man sa aking mga kaibigan para lamang kay Malaginto. Ang sabi ni Itay Kano sa kanyang sarili
ngunit mas lalo pa silang nagpanik nang kanilang makitang lumitaw bigla sa likuran ni Mang Rudy. Nakasakasamang palagi ni Mang Iko at sa iisang sityo lang sila nakatira, itong si Douglas Estelior. Sa bilis nitong kumilos ay hindi man lang nila napansing. Hindi! Si Paring Rudy! Katulad ni Mang Iko, nasaksihan nilang lahat sa kung papaanong nagmistulang. Naupos na kandila si Mang Rudy. Bumagsak itong agaw buhay sa lupa dahil binutas ng matutulis na kuko ni Douglas Estelior ang kanyang tagiliran at kanyang dinukot at pirsahang inilabas ang kanyang mga bituka. Sa mga mabibilis na mga eksenang nangyari ay halos hindi makapaniwala silang lahat sa mga kakaibang kakayahan ng nilalang na si Douglas. Nanginginig na ang mga paa ni Itay dahil sa pinaghalo-halong emosyong awa sa nangyaring kamatayan ni Mang Iko at Mang Rudy. Pare-pareho nang walang buhay ang mga ito, samantalang galit ang nararamdaman ni Itay sa nooy nakangising duguan ang mga kamay na si Douglas Estelior. Kahit sino sa inyong lahat ay walang makakapigil sa akin, kulang na kulang pa ang inyong mga kakayahan para ako'y pigilan. Ngayon, 2 na sa inyo ang napapawasan at pipili ako ng isa pa sa inyo. Uubusin ko kayong lahat. Paring Gaston, talian mo. Sumunod ka sa akin. Sasakay ako sa aking puting kabayo at yun din ang gawin mo. Papuputukan natin siya habang nakasakay tayo sa ating tumatakbong kabayo. Sige, Paring Ambrosio. Mabilis na tumakbo si Mang Ambrosio at Mang Gaston patungo sa kanilang mga nakataling mga kabayo. Kinalag nila ang tali ng mga ito sa puno. Sumakay sila sa kani-kanyang pag-aaring kabayo at nagmamadali nila itong pinatakbo sa direksyon ni Douglas Estelior habang nakaumang ang kanilang mga armas sa antingerong aswang na may hawak kay Malaginto. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril na nagmumula sa dalawang magkaibigan at yun naman ang sinamantala ng dalawang sinamang Omar at Mang Gregorio. Pinaputokan nila ng kanilang mga baril ang kinatatayuan ni Douglas Estelior. Ngunit kanilang sinigurong hindi matatamaan ng bala ng baril ang nasa kanyang kamay na si Malaginto. Samantalang sinamang Tonyo, Mang Elisar at Mang Alfredo ay nagmamadali naman ang mga itong kunin ang nooy pangkay ng dalawang sinamang Iko at Mang Rudy. Bakas na bakas ang awa sa kanilang mga hitsura para sa kanilang dalawang kaibigan. Paring Gaston, imposible ito. Ni hindi man lang tumama sa kanyang katawan ng ating mga bala. Ganoon rin ang mga bala nila Paring Omar at Paring Gregorio. Ang nagtatakang sabi ni Mang Ambrosio, banaag silang lahat ng pagtataka sa mga pangyayari. Oo, Paring Ambrosio. Pero tingnan mo si Douglas. Nawawala na sa kanyang kamay si Malaginto. Sagot naman sa kanya ni Mang Gaston, Pagpapayaran nyo ng mga lang ginawa nyong ito. Buhay nyong 4 ang magiging kapalit kung bakit nawala si Malaginto. Ang nooy iritadong sambit sa kanila ng antingerong aswang, iginala nilang lahat sa maliwanag na paligid. Dahil sa liwanag ng buwan, ang kanilang mga mata, ngunit hindi nila makita si Malaginto. Naging misteryoso ang kanyang pagkawala. Katunayan, maging si Douglas Estelior ay hindi niya alam sa kung papaanong nawalang bigla sa kanyang kamay ang aming alagang panabong. Ilang sandali pa'y pumagitna kina Mang Gaston at Douglas Estelior, si Itay Cano, kasama nito si Lolo Pedro. Ako ang harapin mo, Douglas, at huwag mo nang idamay pa ang aking mga kaibigan. Ang sabi ni Itay Cano, iwinasiwas ni Itay Cano ang kanyang matalas na itak. Bago niya ito, iniumang kay Douglas Estelior. Nasa ganoong postura si Itay Cano nang bigla na lamang sumunggab sa likuran ni Douglas Estelior ang dalawang mga apong magtatari ni Lolo Pedro, sina Ezekiel at Zacarias. Tinangkang ibaon nilang dalawa sa likuran ni Douglas ang kanilang tig-isang matatalas at matutulis na mga taring kanila pang ibinabad sa suka at asin. Ngunit parehong nabiglat nagulat ang dalawang magkapatid sa kanilang nasaksihan dahil hindi bumaon sa likuran ni Douglas ang kanilang matutulis na mga tari. Sa halip ay naputol ang mga ito. Ha! Mga taring ibinabad niyo pa sa suka at asin.
Mga bobo! Akala nyo ba'y kayang-kaya ko niyang takutin? Ito ang para sa inyo. Tig-iisang malalakas na sipa sa tagiliran ng magkapatid ang ipinagkaloob sa kanila ni Douglas. Sa lakas nooy nagpagulong-gulong ang dalawang magkapatid sa magkahiwalay na direksyon. Paglingon ng antingirong kriminal at aswang sa kanyang harapay, buong lakas na inihataw ni Itay Cano ang kanyang pag-aaring matalas at medyo mahabang itak. Ngunit naglaho na lamang itong bigla sa kanyang harapan at tumama sa kawalan. Ang itak ni Itay Cano, sa lakas ng kanyang ginawang paghataw na yon, ay bumaon sa lupa ang kanyang itak. Sa lupang mayroong nakahalong putik, mabilis namang kumilos si Lolo Pedro. Isa-isa niyang inalalayan ang kanyang dalawang nanghihinang mga apo at dinala niya sa isang ligtas na lugar. Mag-iingat tayong lahat mga iyo dahil malakas ang kanyang karkatang pertod. Ang sabit paalala ni Lolo Pedro, kina Itay Cano, Mang Tonyo, Mang Elisar at Mang Alfredo. Muling umalingaw-ngaw ang mga putok ng mga baril na nagmumula sa magkakaibigang Mang Gaston, Mang Ambrosio, Mang Omar at Mang Gregorio. Ngunit katulad ng naunay, napawalang saysay lamang ang lahat ng mga yon dahil sa kusang lumilihis ang kanilang mga bala sa katawan ni Douglas. Mga bobo, ha ha ha! Kahit paulit-ulit nyo akong paputukan, nagsasayang lamang kayo ng oras at mga bala. Dalawa na ang napapatay ko sa inyo. At ang dalawang mga binatang yon ay mamaya ko na sila tutuluyan. Dahil sa ngayon, kayong apat na mga nasa harapan kong may mga armas, ang iisa-isahin kong bubutasin ng katawan. Ha 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 ha! Umusal ng mga katagang hindi maintindihan. Ang antingerong aswang sa hangin, kasunod ay naglaho itong bigla sa kanilang paningin. Maging alerto tayo mga pare, dahil natitiyak kong aatake siya sa atin nang hindi natin napapansin. Ang sabi ni Mang Gaston, samantalang si Itay Cano ng mga oras na yon ay nakapagtatakang hindi ito nagsasalita. Nakatulala itong nakamasid sa isang direksyon, sa direksyon ng isang malaking punong manggang, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, at para bang wala ito sa kanyang sarili habang mahigpit niyang hawak ang kanyang matalas na itak nang biglang sumulpot sa likuran ni Lolo Pedro si Douglas Estelior, dahilan upang hindi lumitaw siya sa likuran ni Tatang Pedro. Nalinlang niya tayo. Ang noilitong pagkakasambit ni Mang Omar, sabay-sabay nilang itinutok sa direksyon ni Douglas ang kanilang mga nakakasang mga armas, kung saan ay makikita ng mahigpit ng sinasakal ni Douglas ang kaawa-awang si Lolo Pedro at ang kanyang dalawang mga apoy. Wala pa ring mga malay. Paring Tonyo, paring Elisar, kailangan nating gumawa ng paraan upang abitawan ng aswang na yan si Tatang Pedro. Ang sinabing yon ni Mang Alfredo, ayon din ang sinabi ni Mang Octavo sa kanyang kaibigang si Mang Clarito. Sige, iputok niyo ang inyong mga armas na matudas na. Itong inyong kaibigang matanda, ha ha ha. At ikaw naman tanda, total matanda ka naman na. Kaya naman ay dapat sa'yo'y mamahinga na. Mas lalo pang hinigpitan ni Douglas ang kanyang pagkakasakal kay Lolo Pedro, dahilan upang magpanik na silang lahat, maliban lang kay Itay Cano, dahil wala pa rin kareaksyong makikita sa kanyang hitsura. Patuloy itong nakamasid ng hindi kumukurap at hindi gumagalaw sa malaking punong mangga. Huwag nyo na akong intindihin pa mga iyo. Ituloy nyo ang balak na pagpatay sa aswang na ito. Nakahanda na akong mawala sa mundo at sumunod kay paring Berhel. Ang sabi ni Lolo Pedro, ngunit mayroong umatake ng bigla sa likurang parte ng katawan ni Douglas at ito'y napahiyaw sa tindi ng sakit, dahilan upang mabitawan niya ang malapit ng malagutan ng hiningang si Lolo Pedro. Sinong may gawa noon? Sa akin? Sino ang umatake ng patay? Sino? Ang palahaw na pagkakasabi ni Douglas Estelior, kung saan ay makikita itong nakaluhod sa lupa at duguan na ang kanyang likurang. Mayroon ang tinamong pahabang sugat dahil sa bumaong matalas na itak sa kanya. At ang itak na yon ay ang pag-aaring itak ni Itay Cano. Minsan na akong nawalan ng isang kaibigan, si Tatang Berhel.
at labis-labis naming lahat na ipinagluksa yun. Ngayon, dalawa naman sa aming mga kaibigan ang kinuhanan mo ng buhay at ayoko nang mangyari pa yun. Boses ng Noy seryosong nagsasalitang nakatayong si Taikano. Ay, ikaw? Pero paano nangyari nagawa mo akong sugatan? Hindi ko alam, Douglas. Pero naaalala mo pa ba? Noong tinangka kong hatawin ka nitong aking itak kanina. Pero umiwas ka. Dahilan upang sa lupa bumaon ang aking itak na ito. At nang ito'y hinugot ko, nakita kong may mga nakadikit pang mga lupa't putik ang talim ng aking itak. At sa tingin ko yun ang nagsilbing pangsumpa sa isang katulad mong nilalang. At hindi ako magsasawang ulit-uliting gawin yun sa'yo. Wag ka no. Wag mong gagawin yan. Tatlo pang sunod-sunod na inihataw ni Taikano sa katawan ni Douglas ang kanyang matalas na itak na mayroong pang nakadikit na mga lupa at putik ang talim noon. At yun ang naging dahilan ng panghihina ng duguan ng si Douglas Estelior. Ngunit nagawa pa nitong tumayo upang magtangkang tumakas. Mangha at halos hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Itay sa mga nangyayaring kakaiba na yon kay Itay. Pasensya ka na, Douglas, pero kinakailangan ko itong gawin, ang sabi ni Itay. Tinangka pa sanang sundan ni Itay ang Noy pilit na naglalakad palayo sa kanilang si Douglas. Ngunit tatlong payasong bigla na lamang sumulpot ang bumaon sa katawan ni Douglas sa kanyang mismong dibdib. Tumama ang tatlong mga payasong yon. Tumama sa kanyang dibdib ang tatlong mga payasong yon. At yun ay nagmumula sa itaas ng punong mangga. May nakialam pang mga ibang nilalang. Ang huling mga katagang binigkas ni Douglas. Bago ito, tuluyang bumulagta sa lupa. Ilang sandali pa'y nakita nilang tumilaok sa silong ng malaking punong mangga si Malaginto, kung saan ay doon nagmumula ang tatlong mga payasong yon na tumama sa katawan ng aswang. Na tumama sa katawan ng aswang na si Douglas. Kaibigang Malaginto, alam kong hindi pa ito ang tamang panahon ng pamamaalam mo sa amin. Pero kung sakasakali mang iiwan mo na kami, ay wala na kaming magagawa pa kundi ang tanggapin yun, kahit labag man sa aming kalooban. Ang malungkot na pagkakasabi ni Taikano habang hawak niya si Malaginto. Paring Kano, si Tatang Pedro at ang kanyang dalawang mga apong si Ezekiel at Zacarias, pare. Ang may halong pag-aalalang sabi ni Mang Octavo. At doon, Masaya ako, mga iyo. Kung sakaling ito na ang aking katapusan, sa wakas, makikita at magkakasama ko na rin si paring Pirhil. Tatang Pedro, lumaban po kayo. Mabubuhay pa po kayo. Dadalhin ka namin sa ospital at ang iyong dalawang mga apo. Hindi na, iyo. Matagal-tagal na rin akong nabubuhay sa mundong ito. Kaya't napapanahon na rin sigurong magpaalam ako sa inyo. Ezekiel, Zacarias, mga apo. Kung sakali mang magkaligtas man kayo, iyon ay labis kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Matapos na banggitin nyo ng nooy agaw buhay ng si Lolo Pedro, ay binawian na nga ito ng kanyang hiram na buhay. Halos sinukluban ng langit at ng lupa noon. Sila'y Taikano, lahat sila'y labis na dinamdam ang pagkawala ng kanilang itinuturing ng amang si Lolo Pedro. Paring Kano, sinikap kong pagalingin si Ezekiel at Zacarias, pero nabigo ako, kaibigan, dahil patay na sila. Paring Kano. Hindi ko sugat na kalaing hahantong sa ganito ang lahat. Totoo ngang sinabi sa akin ng aking mga kaibigang mga engkanto sa aking panaginip na may mga kaibigan akong magpapaalam at hindi kayang pigilan ng sino man ang kanilang nakatakdang kamatayan. Ang sabi ni Taikano, dahil ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang mga apo ni Lolo Pedro ay ang pagkabagok ng kanilang mga ulo.
dahil sa parehong tumama sa bato ang kanilang mga ulo nang sila'y inatake ni Douglas Stiller.